So good evening guys, meron pala tayo dito isang computer ngayon na ang problema is una no display. So bali nung napa-display na natin, ang problem niya naman ngayon is nagre-restart. So bakit siya nagre-restart? Tingin ko dahil dyan sa fan. Yan o, yung fan. Yan, pag barado na yung fan na yan ng dumi, sigurado na nag-overheat yung processor niya. So marami ring cause kung bakit nagre-restart yung PC. Pero sa PC na to, sure ako na ito lang ang naging problema ng client natin. Dahil sobrang dumi talaga. Pakita ko kung babaklasin natin, papakita ko kung paano, kung gaano kadumi yan. Sige. So yan mga sir, binaklas na natin. So bali, yan, 4 na screw lang yan. Yan yung tinuturo ko. 4 na Phillips lang kailangan yung gamitin, Phillips screw. So tinanggal ko na siya dyan. Yan, pag angat nyan, yan, makikita mo kung gaano kadumi. So kung bakit siya nag-overheat, wala na kasing nakakapasok na hangin papunta sa processor. So si processor naman, pag na-reach niya yung at least 90% or 80% degree, so mangyayari dun, mag-overheat na siya, mamamatay, magre-restart yung computer natin. So good si power supply. So naging problem lang is itong heatsink. Yan, babrushin natin yan. Makikita mo kung gaano ay yung before and after ng fan. Heatsink natin. Yan. So nakatipid din si client, walang gastos. Hindi na natin pinagastos si client natin. Yan o, nililinis natin siya o. Yan, dapat dapat yung mga guhit, yan, may mga guhit, may mga gatla kasi yan. Diyan kasi dadaan yung hangin. So iikot yung fan, tatagos yung hangin dyan sa aluminum, papasok sa processor. So si processor malalamigan. Yan, ganyan dapat ang itsura niya. Yan, makakalusot yung hangin. Kanina kasi sa sobrang kapal ng alikabok, hindi na makapasok yung hangin. Yan, 4 na screw lang yan, Phillips screw. Madali lang linisin yan. Sa mga naka-liquid cooler naman, wala sa water pump ang, kung ayos yung water pump mo, tas nag-overheat ka, nasa radiator yung lilinisan nyo po doon. Tapos check nyo na rin yung thermal paste kung tuyo o hindi. Yung hinawaan ko kanina, tuyo na yung thermal paste din yan eh. Pero okay pa naman sana. Pero since nabuksan naman na natin, palitan na lang din natin ang thermal paste. Brushin na lang din natin yung fan. Yan, brushin lang natin ng konti. Actually, yan okay pa naman sana eh. Yung heatsink lang talaga. Sa loob ng PC, okay lang naman madumi yung ibang parte doon, wag lang yan. Tsaka yung slot ng RAM. No display kasi yung computer, so nilinis natin yung memory slot. After naman nun, dyan naman tayo sa nagre-restart issue. So yung restart issue nya is yan lang ang naging solusyon. Sobrang dumi. Sa restart naman kasi marami rin kasi pwedeng problema mga sir. Pwedeng sira yung power supply. Yan yung una kong check. Check nyo kagad yung temperature. Hawakan nyo yung heatsink. Pag nag-restart yung PC, hawakan nyo yung heatsink. Yung nilinis ko kanina, yung barado. Kung mainit yun. Kasi pag yun mainit at nag-restart yung computer, yan kagad yung i-check nyo. Wala kayong gastos. Hindi naman po kayo makukuryente o magaground pag hinawakan nyo po yan habang umaandar or habang nag-restart. So yan, kinakabit na siya natin ngayon. 4 na screw lang yan, kayang-kaya nyong gawin yan. Sa laptop ganun din, heatsink lang din po nililinisan dun sa laptop. May ganyan siya na manipis.
So yun lang, simpleng tutorial lang yan para hindi na gumastos si client or hindi na kayo gumastos mag-hire ng technician para lang masolve yung problem nyo. Basta pag nag-restart si PC, una nyong i-check yung CPU fan kung mainit. So pag hindi mainit, dun tayo mag-check ng ibang parts. Pero pag mainit si heatsink at nag-restart yung PC mo, check nyo yan, sure yan na barado yung heatsink mo, wala nang hangin na pumapasok sa processor, kaya nagre-restart yung computer. So yun lang, share lang, hindi ko na ipapakita nag-boot. Yan, pinakita ko lang kung paano nilinis at kung paano na-solve ang problem. So walang gastos.